pagmamaneho, no, magkaroon tayo ng kaalaman sa ating makina. So, napakahalaga po na alam natin yung makina. Kaya ako po naikwento sa inyo yan. Naalala ko lang po itong aking pictures. Ayan. Nung ako yung mag-training sa vocational course, no? Nasa almost 8 months po akong babalik-balik sa automotive ng TESDA training dahil kailangan namin magbukas ng ng makina. So awa ng Diyos sa training ko po na yan, no, nakapasa po ako sa certificate sa school dito sa Valenzuela. Mura lang naman yung kanyang training. Pwede niyo silang i-inquire sa St. Peter's Bell, no? Automotive Servicing NC2, yung mga light vehicle na mga four wheels, yung makina. So napakahalaga po, alam natin yung galaw ng makina sa tuwing tayo yung magmamaneho. No, dahil ako naman ay sanay na din sa pagmamaneho ng four wheels sa awa ng Diyos. At nagpa-assessment po ako. Ito po muna pala yung Automotive Servicing NC2 ko. No, yung sa NC2 dahil nag-vocational course naman ako sa makina. Ito naman yung aking driving NC2. Ano mukha ko? Driving NC2 dahil nagmamaneho naman na po tayo at sa pagmamaneho din ng mga emergency vehicle. So, kinailangan ko din kunin ito. Tapos, siyempre nagda-drive tayo ng straight track, yung mga 6 wheels. Nagpa-assessment na rin ako sa driving NC3, yung straight track or bus. Naipasa din natin yan sa awa ng Diyos. Tapos naman, nagkaroon ako ng additional code, yung CE, no? Nag-PDC ako dyan sa may Pasay. Meron sila dong training ground. Yan. So, naipasa natin yung PDC. Nakakuha tayo ng driving NC3 articulated. Ito naman po yun. So, yan. Yan yung mukha ko po. Driving articulated NC3. So, nakapag-assessment ako gamit po yung practical driving course na dumaan talaga ako sa training. So, inalaw po nila. Hanggang sa awa ng Diyos yung aking naipasa naman dahil hindi naman tayo bumagsak doon sa pag-atras. Alam niyo naman ang TESDA, kailangan matest ka muna bago ka ipasa. Tapos, dahil nga po ako po ay magtuturo kasi hindi naman po ako nakatapos po ng college. Actually, pareho din. Sa high school, nag-exam lang din po ako. Parang accelerated din po sa ALS. Tapos, sa college naman po, tumigil po ako ng third year. So, kinakailangan meron akong training sa pagtuturo dahil hindi naman ako degree holder. Ito po, nag-training po ako sa TESDA ng trainer's methodology. Yan, level 1. Ibig sabihin, ito po yung mga kinukuha ng mga department heads, ng mga principals, para makahawak po sila ng makagawa din sila ng mga module. Kasi ito po, trainer's methodology. So, kailangan dumaan sa pag-aaral, makapag-training kung paano ka makapagtuturo, makagagawa ka ng mga modules, makagagawa ka ng learning materials. So, awa ng Diyos, naipasa natin yung Trainer's Methodology NC1. No? Ayan. So, sa out of 10 na nag-take, 3 po kami pumasa dyan sa Trainer's Methodology. Kasi sa TESDA, every 10 participants. Ito po yung certificate ko naman sa driving NC2 na certified po tayo ni TESDA sa driving NC2. Valid until 2028. Na ito po. Sa awa ng Diyos. Tapos, dun po sa amin pong pag-accredit naman sa LTO as PDC instructor. Ito po yung certificate ko. Naipasa ko naman po siya. Ayan. Practical Driving Course Instructor for Motorcycle, yung A1, kasama po dyan. Light, yung 4 wheels. And Heavy Vehicles, yung C, D, at saka yung CE. So, pasok na po dyan. So, all codes po tayo pagdating po sa PDC Instructor, which is valid po siya until March 2027. So, next year, kinakailangan kong dumalon uli ng retooling para patuloy na maging valid yung aking pagiging accredited
instructor ng Land Transportation Office. Salamat po sa lahat ng mga taong tumulong sa akin para makakuha po ng mga certificate. Siyempre, mahirap din yung process po niya. Almost 3 taon din po itong pinrases. Pero doon sa pagdadrive, hindi naman siya pwedeng 3 years lang. Umabot din ako ng halos, ngayon, magsasampung taon na po ako nagmamaneho sa kalsada. At awa ng Diyos ay Kaya napakahalaga na hindi tayo basta magdadrive lang, no? Eventually, nalalaman natin yung galaw ng ating mga sasakyan. Kaya binabanggit natin nakaraan, bawal yung pabigla-bigla. Bawal yung bigla kang liliko, bigla kang pepreno, lalo na sa madulas na panahon. Pero meron din po, bawal din po yung pinipilit mo yung isang manibela na kinakabig mo, tapos may nararamdaman na. So napakahalaga na alam natin bilang nagmamaneho at sa mga nagtuturo, yung kasanayan o yung mechanical works, yung galaw ng mismong makina natin. Skills plus mechanical, pinagsasama po yan sa road and machine care. Sa road caring, sa machine caring. No, hindi lamang skill sa pagmamaneho, kundi kaalaman at kasanayan doon sa atin pong mga makina, sa atin pong sasakyan, sa awa tulong ng Diyos. Sana po nakapagpaalala tayo at nagkaroon po kayo ng konting kaalaman po sa amin po. Bilang nagbablog din ng atin pong mga ruling sa kalsada at sa mga sasakyan. Pasensya na po kung medyo napahaba. Muli po, salamat sa Diyos at nakarating kayo dito sa dulo ng ating pong video. Road and Machine Care, laging magtagubilin at laging maging caring sa ating pagmamaneho. Salamat po sa Diyos.